Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Psalms chapter 91 verses 1 to 4. Siyang tumatahan sa lilim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko, siyang aking tinitiwalaan. Sapagkat kaniyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga bagwis at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kaniyang katotohanan ay kalasag at baluti. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kaniyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po Psalms chapter 91 verse 5 to 8. Pagsapit ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay, hindi sa mga gawain biglaang paglusok ng mga nakaway. Di sa ano pa man darating na ang salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksa, wala kang takot. Sa araw na dumating, kahit na magwal sa iyong harapan ang 1,000 tao sa inyong paligid, ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at matitiyak mong di ka maano. Ikaw magmamasid at panonood, mapapatunayan iyong makikita tao masasamay, pinaparusahan. Amen. God bless po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Ay babahagi ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Psalms chapter 91 verses 9 to 12. Ang sabi po dito, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin, saan mang dako maparoon tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Amen. Makikita po natin dito ang makapangyarihang pangako ng proteksyon ng Diyos para sa mga nagtitiwala at ginawang tagapagsanggalang ang kataas-taasang Diyos. Makita din po natin dito ang tapat na pagtitiwala sa Diyos ay naghahatid ng kaligtasan laban sa mga kapahamakan, salot at mga panganib. Tayo ay inaalagaan ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel upang hindi tayo madapa at mapahamak sa mga pagsubok sa buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Good morning po ulit. Tayo po ay magbabalik sa ating devotion sa Psalms chapter 91 verses 13 to 16. Sabi dito, iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay narangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Itong mga promises ng Panginoon ay talagang tutuparin niya sa mga sumusunod, naniniwala, nakikinig at nagsasagawa ng kanyang mga iniutos, no? Yung tipong parang wala ka ng pag-asa, tapos biglang, wow, mapapawaw ka na lang. Ganun si Lord. Ililigtas ko ang mga tapat sa akin, no, diba? Yung talagang, alam mo yung wala ka ng ibang inaasahan kundi siya lang.
Sabi nga niya kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. O, diba? So, yun talaga, yung pinakasinsiro mo talagang pleading sa Panginoon, no? Yung mga sinsiro nating panalangin. Hindi tayo mapapahiya Kahit yun na lang talaga yung kapit natin, hindi tayo talaga mapapahiya. Basta ang pinangangako niya dito na yung sino man nakikilala sa akin ay sasakluluhan niya, ililigtas niya, bibigyan niya ng gantimpala. So, kapitan natin tong mga pangako niya dahil ang Panginoon tapat sa kanyang pangako. Yun lang po. Magandang araw.